Boy, syempre, daily mo yan. Sa boss mo yan eh. Kailangan ipakita mo sa tao kahit hindi sa'yo, ginagamit mo, ipakita mo dapat na nakakamaro ka para mas lalo kang maka-engganyo, makakuha ka ng tao na mag-i-invest or bibili ng mga products nyo at mga pakulo nyo na puro peke, puro fake, puro scam. Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napakainit na reaction video about nga dito kay Makagago na binanatan nga etong si Franklin Miano na kung saan ay walang takot talaga etong si MG no na banatan etong si Franklin at kahit pa alam naman natin no na may kakayahan din etong si Franklin na idemanda etong si Makagago. Pero si Makagago mga kapenyo talagang fearless to pagkadating sa mga ganito no at kahit dati pa talagang binabanatan na ni Makagago yung mga sikat talaga at sa ngayon mas malupit no yung mga banat ngayon ni Makagago dito kay Franklin Miano. Syempre wag na natin patagalin, wala nang intro mga kapenyo, panoorin na natin at gawa na natin ng reaction video to. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Yun no, magbabalik. At syempre mga kahombre ko, itong video na to ay tungkol dito sa tinaguriang pinakamalaking mongoloid at bobo sa Pilipinas na si Franklin Miano. Puta na, sa totoo lang mga kapenyo, yung editing ni Makagago ngayon, mukhang nakakuha na ng editor. Ito si Makagago, talagang may mga ganito na siya, may mga pa-effects na. Ano? Ngayon mga kahombre ko, meron siya sinasabi tungkol sa 7-Eleven. Now, sabi niya, sa likod daw, merong mga meatloaf na tig 15 pesos. Meron doon na sobrang mura, mga 15 pesos, mga meatloaf, mga ganun. Bro, kahit nga pares, walang 15 pesos, isang order ng kikiam ha, kasi bumili ako ng kikiam kahapon. 20 pesos ang isang order, boss. Siguro sa mundong binili mo, di ba? Sa sobrang kayamanan mo, yan ang presyuhan. Total, mga tulok lang na stupidong networkers lang ang mga nakakapasok dyan sa mundo mo. With the uto-uto people na maniniwala sa inyo dahil sa mga panloloko nyo. Mafe-feel mo sa kanila yung pagiging sigurado nila. Sa pagsasalita nila, talagang madadala ka kung tanga ka. Nandun sa kanila yung tinatawag na confidence. So, confidence on talking. Tas yung totoo naman is walang-wala naman talaga. Ganyan yung mga kinukuha sa networking. Tandaan nyo yan. Yung madali... May punto naman talaga no yung sinasabi ni MG rito about nga dun sa mga pagkain na kung saan talaga naman mga kapenyo nung ako nga rin nauwi no yung mga kikiam at fishball talagang mahal na at lahat talaga ng bilihin sa atin ngayon talagang nagtataas na. So napaka-impossible din no na yung sinasabi talaga ni Franklin. Madaling mauto, yung madaling mabihisan, tas pahihiramin ng kotse, may punto. ng bahay, kunwari, yung lifestyle mo, yun talaga. But then, the truth is not. Hindi talaga ganon, di ba? So, yan ang totoo dyan. May sinasabi din siya tungkol sa billiards and that was funny as hell. Una sabi mo, kailangan mag-ground funding ng 2 million, 2 million, 2 million. 2 million, 2 million, 2 million. Ang tanong, kaninong tulok ka makakakuha niyan? By Utaragis oo nga naman mga kapenyo no kaninong tulok ka nga naman makakakuha. Real talk talaga yan mga kapenyo yung sinasabi ni Makagago rito. Seeing you, kung ako kasi totoong negosyante ako, hindi biro-biroan. Yes, mo, totoo. Mukha kang Mayaman na to uhuging si MG. batang walang pera, walang utak, walang negosyo. Ako bilang Grabe mga kapenyo, sobrang tapang ni Makagago rito. Hindi natatakot mademanda talaga. No? Sa bagay, mayaman na kasi to si MG talaga. Unang-una marami ng mga negosyo to. Tapos pangalawa, kita nyo naman yung bahay niya siguro mga kapenyo. No? So kahit ilang abogado pa kaya magbayad talaga nito. negosyante, real talk ha, negosyante, investor din ako. I won't even fucking bother to talk to you, man. In fact, tinan mo, yung message mo sa akin, di ba? Oops, daming message sa kanya. Hi bro, madaming mga fans ko na nagsasabi na want daw nila na ikaw ang maging guest ko sa podcast. If you are interested, reply. Ito yung sample ng podcast ko. So binigay niya yung link dito no na pwedeng makita nga ni MG. Brother, set tayo podcast. Di ba nag-message ka sa akin? What? So yun no, grabe, sispa ang tawag kay Makagago sa uli.
Dahil na, nung hindi na sinasagot ni Makagago, talagang iba na naging sagot ni Franklin dito, ha? Hey, sino ka ba? Ganon ang tunay na negosyante. Ba't ako magwe-waste ng time sa'yo? Aha. May kikitain ba ako sa'yo? Wala. Diba? Pero dito, may kikitain ba ako? Meron. Kaya ako Meron, nandito. Gets? Pero why should I go and come para lang sa podcast mo? Why? Anong kikitain ko sa'yo? Totally zero. Si Makagago kasi, mga kapenyo, ito ayon sa pagkakaalam ko sa kanya, talagang ano to, mga kapenyo, no? Business-minded to. At kung wala naman siya talagang kikitain at wala siya mapapala sa'yo, talagang mahihirapan ka, no, na imbitahin itong taon to. So, dito nagpapakatotoo lang, siguro dito si Makagago, kaya niya nasasabi to dito kay Franklin. So, yun ang tunay na mentality na negosyante. Hindi tulad mo na naghahanap-hanap ng mahanapan mo ng clout, then yung mga bobo, tolongges, yung mga nakukuha mong sikat. Diba? That's it, man. Pero yun ang totoo. Tunay na negosyante, hindi nagwe-waste ng time. Tandaan nyo yan. Eto pa, Totoo. what would I get sa isang uhugin na tao na tulad mo? Nananaginip ng gising, no credibility, no house. Tangina naman, required kahit sa mga mambubukol, o nambubukol lang sports car. Para makaengganyo, kahit yon wala ka. Boy naman, nakikita ka lang ng mga kahombre ko na naka-sports e-bike sa I don't think na naka-e-bike, no? Siguro naman may kakayahan naman siguro tong si Franklin. Actually, hindi ko ganun kakilala si Franklin, pero napanood ko yung mga ibang podcast niya at mga vlogs niya. Mukhang may kakayahan naman, no, na makabili ng mga motor siguro to. Pero matindi lang talaga itong si MG magsalita mo. Masakit lang talaga magsalita to si MG at talagang real talk, no, yung mga sinasabi ni Makagago dito. Marikina. Tas ganyan ka magsalita. You seem professional mambubukol. Yan ang totoo. Sa hirap ng buhay ngayon, sa rerentahan mong bahay, na ganong kaliit lang, sa tingin mo ba natulog ka, marerent mo yon ng 10K per day? Yan yung sinasabi mo, di ba? Kung mapapansin nyo, mga kapenyo, no, si Makagago parang may binabasa siya, no? Sa ngayon, sa mga vlogs niya ngayon, at talagang makikita nyo na talagang yung mga salita ni Makagago ngayon, parang pinag-aaralan niya ng maigi, no? Tsaka may editor na siya. Yun yung malupit dito. Kumbaga, Makagago WhatsApp Men 2.0 to, no? 1,000 per day. Ang usapan, di ba, is kung wala kang pera, walang pera, paano ang renovations and shits? Ulul ka, maniniwala lang talaga sa'yo yung mga tipo ni Yasmin. Yung may esophagus sa utak. Yasmin na po. Cash is trash, sabi niya. Never ako magdadala ng cash. Cash is trash. Una sa lahat, nabobo ka, yung 800k points mo sa credit card mo, Nung card namin, yung black card, meron na kaming 800,000 points. konti lang yan, tulok ka. Konti lang yan, real talk. Nasa worth mga 5,000 pesos lang yan. Tapos sabi mo, isang buwan gagamitin mo yon pangkain? Today akong kumain na walang ginagastos for 30 days. Makakabili ka ng 15 na piraso ng Adidas? Wow! Puta, baka kahit sa ukay-ukay, hindi umabot yan sa 15 piraso na sapatos. Real talk Kaya ginawa ang credit card ay para hindi mo agad magastos ang hawak mo na pera. Total. Tama, mga kapenyo, no? May punto yung sinasabi ni MG rito at doon sa sinasabi ni Franklin, ito para maging patas naman tayo. Kahit kwentahin natin yung 5,000 pesos, pesos in 30 days, mahihirapan ka po talagang budgetin yun. Kahit pa solo ka, no? Talagang I don't think na maaabot mo, no? Siguro talagang hindi ka kakain. Siguro kakain ka mga isang beses sang araw, ganun, no? Alam nga naman na hindi ka kumain sa hapon, di ba, putang ina? Di gutom na gutom ka na nun. Total, 0% interest, di ba? So, okay lang, 3 months to pay. Kaso lang, kasama yan sa isipin mo. Monthly ka nagbabayad, in short, ganun din di ba? Mas mahirap pag may bayarin ka monthly kaysa isang bayaran lang, tas mananahimik ng buhay mo. Kung sasabihin mong tanga lang ang nagbabayad ng cash, para sa akin, mas tanga yung pinapatagal yung problema niya. Kasi problema mo yun from the start. Alam mo na problema mo rin yun till the end. Gets mo? Pinapatagal mo yung problema mo. Which kung kaya mo naman bayaran at kung totoong may cash ka, sure ako 1,000,000% na mas pipiliin mong bayaran ng cash yun para wala ka ng problema. Kasi ganun ako. Totoo yan. Now, tomorrow is never promised. What if you die tomorrow? So yung mga pinag-uutang-utangan mo, yung asawa mo o magulang mo ang mamomroblema sa'yo.
Gusto mo ba yung ganon? In short, tanga lang ang nagsasabi na cash is trash. Ang totoo, cash is king. Huwag tayong maniwala sa bobo na ito. Hindi Wag tayo maniwala sa bobo na yan. Na kung saan mga kapengyo, talagang matindi ang mga banat ni MG rito at talagang nilalabas pa niya yung retrato ni Franklin at pinangalanan pa buo sa title, no? Malupit. Hindi po totoo yan, mga kahombre ko. Literal, Walang takot alam mo, sa MJ. akala ko matalino ka. Sabi mo, matalino ka, di ba? Ganito yan, ha? Kapag may hawak ang cash, hawak mo ang future mo. Kasi kahit kailan pwede ka mag-decide kung ano Totoo, gusto mo yes. bilhin, paano mo paikutin ang pera, saan ka mag-i-invest, saan ka magnenegosyo. Mabilis. So, hawak mo ang sarili mo. Hindi yung hawak ka sa leeg ng Leeg, bangko. yes. In short, puppet ka ng bangko. Bitch ka ng bank. Bitch ka ng system. Akala ko ba matalino ka? Sa bagay, matalinong bitch ng system ka. Di ba? Not bad, man. Bitch ka ng system. Not too bad. Hindi ka Bitch ng panipaniwala na 23-year-old multimillionaire ka. Sa yabang mo na yan, sigurado kung totoo sinasabi mo, madami kang mga kotse, madami kang mansion, sabi mo, di ba? For sure, sa bahay mo or sports cars mo, ikaw nagva-vlog. For sure yun. Hindi yung sa mga kung saang-saang malls ka lang nagva-vlog. Imposible po yun, mga kahombre ko. Hindi yun kapani-paniwala. Now, isa ka lang sa mga typical na networkers na walang bilang sa totoong buhay, buhat bangko, till you die. Diskarte o diploma daw? Diskarte o diploma? Milyon-milyon every month na hiniram lang sa mga scammer na boss. Alam ko yung galawan mo na yan kasi may Grabe mga kapengyo, no? Mga scammer na boss. Iba talaga si MG, puta, nabuhay ulit, ha? mga nakilala din akong ganyan. Papahiramin ka, papakitaan mo ng ang mga tao na nanonood sa'yo na, wow, grabe, iba na talagang buhay nito. From rags to riches, sabay, bang! Open-minded ka. May binabasa siya, mga Pinaastig kapengyo. mo May lang ngayon kasi binabasa. syempre ibang generations na ngayon. Kailangan medyo baguhin mo yung laro. So meron ka ng pa-video-video, paangas-angas. Dapat madami ka ng matrigger, madami na dapat Yes. magalit sa'yo para mas marami kang viewers. I understand your way of thinking, man. Pero syempre, sa isang banda, ang tanga mo pa rin. Kasi yung mga totoong matatalino, hindi kakagat sa kabobohan mo na yan. Totoo. After ng Yung mga totoong business-minded, yung sinasabi dito ni MG, no, yung mga talagang negosyante, hindi maniniwala nga, no. So, kumbaga parang sinasabi ni MG rito, ang madadali lang nito or maniniwala sa kanya, yung mga taong nagsisimula at saka yung mga taong gustong kumapit sa patalim. Parang ganun no? ang video na to, katapusan mo na yan. Isa ka lang, malaki ka lang na pekeng mayaman. Yan ang totoo, man. Wala pong mayaman na ganyan ang itsura. Walang ganyan. Ganyan ang galaw, ang boka ng bunga. Walang ganyan. At most of all, walang ganyan mayaman na walang mapakita talaga. Real talk yan. Huwag mong ipagmamalaki ang pagiging dropout mo. Kahit kailan at kahit saan panahon, dugyot at pangit ang maging dropout. Study and get your diploma. Later ka na dumiskarte. Yan ang Tama. totoo, man. Kasi sa totoo lang, dito sa bansa natin, walang mahirap-mahirap, mayaman-mayaman pagdating sa school. Kahit sino pang mahirap, talagang itinataguyod ng magulang. Tapos Tama. ganyan ang Oo. pag-uutak mo, tangina mo, napakalaking insulto nun. Meron pa siya sinasabi tungkol May point, sa babae. may point Ito, si MG. nakakatawa to. Sinasabi niya na pinakita niya dito kung saan pinapakita niya yung bahay niya na ginagawa pa lang, no? Ayun na ba yung bahay ng multimillionaire? Na kumikita ng million per day? Putang ina, wala pang kasiguraduhan. Knowing you ay asbag lang talaga yan. Real talk yan, asbag lang yan. Huwag kami, boy. Real talk, wala kang bahay. Wala kang sasakyan. Yan sasakyan na dinadrive mo, yung Camaro, hindi sa'yo yan. Wala kang Grabe, taragis antindi mga kapengyo ng banat ni MG rito. Kumbaga diniktahan na no ni Makagago etong si Franklin dito no na kung saan kilala naman natin no na talagang takbuhan o galawan ni Franklin talagang alam niyo networking at yun nga parang nag-a-advise sa mga ibang tao at dito parang dinedebunk no na ito ni Makagago yung mga banat ni Franklin sa mga tao. credibility. Real talk, alam mo kung saan ko nakikita sa relos mo. Peke ang relos na suot mo. So, hindi ka totoo. Mahilig ako sa relo, marami akong original na relo. At real talk, hindi ganyan. Peke ang relo niyan, mga kahombre ko. Pormang mayaman, syempre. Sino ba ang hindi kayang gawin yan? Lahat naman ng mga stupido networkers, ganyan ang movement, di ba? Lahat kayo, na perfect nyo na yan. Ang problema,
nadadali lang talaga kayo sa lifestyle. Diyan kayo bumebenga kasi sa totoong buhay, sobrang dugyot nyo. Ganyan ang totoo. Pero sa video, akala mo kung sino mayaman, tapos pag nakita mo sa personal, parang wala lang. Walang pera, wala kahit ano. Real talk yan, magpapalibre pa sa'yo. May mga kilala akong ganyan. Anyway, yung mga bansa na sinasabi mo kung saan ka nakapunta, mga visa-free country po yun, mga kahombre ko. Hindi po talaga makakapunta yan sa mga may visa na country tulad ng Dubai, Japan, etc. Europe, Americas. Kasi kailangan ng bank statement doon, mga kahombre ko. Hindi talaga makakapunta yan. Kaya wag mo ipagmayabang yung 3 countries mo. Kasi tangina, merong mga tao dito na natatawa lang dyan. Sobra, man. Sobrang funny, man. Everybody can go where you went. Hindi naman sila nagbabrag na millionaire sila, di ba? But you are. Diba? Crazy, man. Kung mayaman ka talaga, sigurado nakapunta ka na kung saan bansa. Ikaw pa ba naman? Sa yabang mo na yan. And isa pa, mga kahombre ko, real talk, hindi bumenta at kahit kailan di naging mabenta ang clothing mo na empire na tinatawag mo. Kahit saan kalye, wala kang makikita, tigilan mo ko. Baka sinasampiga pa kita. Na, tingnan mo, kung ano-ano nang pinagsisearch namin sa bentahan, walang lumalabas na hayop ka. Sa Facebook lang may lumabas pero grabe, napaka-unti ng likes. Numbers never lie, man. Hindi totoo. Peke din po yan. Wala talaga siyang mga negosyo na sinasabi niya. Wala din siyang businesses. Nakakahiya, bro. Niloloko mo sarili mo, niloloko mo ang pangalan mo. Ewan ko, nobody knows kung yan ba talagang totoo mong pangalan, pero niloloko mo yung mukha mo. Sobra, tas pinakita mo pa yung mukha ng asawa mo, man, nakakahiya ka. Sobra, man. Sabi mo, Grabe, puta. Puro real talk binabanat ni MG rito. initially, nung 16 ka, nagkaroon ng million. 25,000 ang kinikita mo, sabi mo. Nung 15 ka. 25K, Now, eh, 25 times 12, putang ina, 300k lang yun ah. Plus mga gastos mo pa. So, kain-tae ka na naman yan. Age Grabe mga kapenyo, no? Alam nyo talagang na-debunk siya dito ni Makagago at nasilipan talaga siya ng butas, no? Kaya iba tong ano na to, no? Mga banat ni Makagago rito at talagang nire-real talk niya, no? 15, suot mo bread and pastry. Nakasulat sa t-shirt mo. Tapos ngayon, nag-hallucinate ka ng clothing mo na non-existent? Tangina naman, ibig sabihin hallucinations yan. Totoo, para sa'yo, pero para sa lahat, wala talaga. Ang sakit, man. Money flexing without proof. Ito yung napansin ko dito sa last video niya eh. Isa lang talagang humahanga sa'yo, yung tolongges mong kaibigan na pimple na naging tao. Real talk yan. Ngayon lang ako Pimple na laging tao, putang. nakakita ng pimple na nagkaroon ng mata, ilong, bibig, pinakamatindi na nahinga pa. Putang ina, dapat hindi na humihinga eh. Bilib na bilib sa'yo eh, no? Kaya todo hype ka. Sinong maniniwala sa'yo? Sarili mo nga, niloloko mo. Mga mata hindi nagsisinungaling sa tuwing sinasabi mo na milyonaryo ka, nawawala spark sa mga mata mo. At yung Camaro, dine-daily, mayaman na ba yung ganon? Camaro, dine-daily drive? Tangina, mga tanga kayo talaga. Diyan pa lang makikita sa mindset nyo na yan, sa way of talking nyo na yan, kitang-kita na hindi kayo millionaires. Kahit kailan walang naging milyonaryong tanga. Maniwala kayo sa akin, ha? Boy, syempre, daily mo yan. Sa boss mo yan eh. Kailangan ipakita mo sa tao kahit hindi sa'yo, ginagamit mo, ipakita mo dapat na nakakamaro ka para mas lalo kang maka-engganyo, makakuha ka ng tao na mag-i-invest or bibili ng mga products nyo at mga pakulo nyo na puro peke, puro fake, puro scam, 'di ba? Ponzi scam 'yang ginagawa nyo, man. Talagang may kulong kayo dito actually. Very soon, makita nyo, tignan nyo. Pag lalong pumutok to, talagang mauungkat ang mga bagay-bagay, makukulong pa tong hayop na to. Tatawa tayo lalo, promise. Isa pa, akala ko ba milyonaryo ka? Bakit 80k na lang biglang kinikita mo ko ngayon? Napakagulo na storya mo, putang ina ka. Sobrang gulo mo. Putang ina mo ka. Gulo mo! Putang ina, ang lupit ng banat dito ni Makagago. Talagang minura pa niya. Alam nyo mga kapenyo, eto, nakahanap si Franklin ng talagang mayaman, no? Nakatulad ni MG at kaya siyang tapatan na anytime na magdemanda siya, talagang kaya rin magbayad nito kahit ilang abogado pa sigurado, no? At kung kaya tatanungin ko mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa napaka-init na mensahe ni Makagago kay Franklin? So yeah mga kapenyo, kita-kits na lang tayo sa mga susunod nating mga reaction video at kung mayroon pa kayong mga request, comment nyo na lang down below.